Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Ama na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa pagpahintulot sa amin ng mga tinubos ng inyong mahalagang dugo na magkatipon sa inyong harapan sa oras na ito upang papurihan ang inyong dakilang biyaya, matuto ng salita, at magkaroon ng fellowship kasama ang banal na kapulungan na lumalakad kasama ng Diyos. Naniniwala kami na kasama namin kayo sa oras na ito. Pagmasdan po ninyo ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng inyong mahabaging mga kamay. Makatayo nawa kami naganap sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu Santo at pagkalooban ng karunungan at kalakasan upang makapamuhay ng nararapat bilang inyong mga anak na hindi kahiya-hiya sa aming natitirang buhay. Idinadalangin po namin ang mga churches sa aming bansa at ang mga churches sa buong mundo at ang mga kapatid na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Gabayan niyo po sila sa pamamagitan ng inyong masaganang salita, biyaya, at makapangyarihang mga kamay mula sa masama at baluktot na salinlahing ito. Naway maipahayag nila ng higit pang makapangyarihan ang Ebanghelyo upang may sakatuparan ang dakilang gawain ng kaligtasan para sa maraming kaluluwa. Kung mayroon man po sa amin na hindi patunay na nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos, buksan niyo po ang kanilang puso upang maunawaan nila ang dakila at kamanghamanghang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Naway sumampalataya sila at tumanggap ng kaligtasan. At gabayan niyo po kaming lahat upang ang natitira naming buhay ay maipamuhay namin sama-sama para sa kalooban at kalawalatian ng Diyos. Panginoon na nagbibigay sa amin ng kailangan naming salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Ihayag niyo po sa amin ang inyong banal na kalooban at ang mga bagay na dapat naming gawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa Biblia, mga awit 116, mga awit 116, verse 8 at 9. Mga awit 116, verse 8 at 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. Ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Basahin din po natin sa verse 12 hanggang 14. Verse 12 hanggang 14. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Hanggang dito lang po. Mainit na talaga ang panahon ngayon, di ba? Sinasabi nila na kailangan ng init upang mahinog ng mabuti ang mga butil. Gayon din naman sa atin. Kapag dumaraan tayo sa iba't ibang paghihirap at mga pagsubok sa buhay, lalong lumalago ang ating pananampalataya. At tayo ay hinuhubog at sinasanay upang maging mga Kristiyanong karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ngayong summer, ang pinakamahalagang gawain na dapat nating gawin ay ang magdala ng maraming tao sa summer retreat upang sila ay maligtas. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sa anyo ng tao. At ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus
upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Kasabay nito, sa pamamagitan natin ng mga unang naligtas, ang Espiritu Santo ay nananahan at kumikilos sa atin upang ang Ebanghelyo ay maipahayag sa buong mundo. Kaya, sinasabi sa mga Gawa, chapter 1, verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkatapos na Jesus mamatay, mabuhay na muli at umakyat sa langit, bumaba ang Espiritu Santo. Noong araw ng Pentecostes, habang ang 120 na mananampalataya na unang naligtas sa Jerusalem ay nananalangin ng may matinding pananabik, sila ay napuspos ng Espiritu Santo at matapang na ipinahayag ang Ebanghelyo. Dahil dito, 3,000 tao ang naligtas at nabautismuhan ng araw ding yon. Kinalaunan, nadagdagan pa ito ng 5,000 taong naligtas. Ang Ebanghelyo ay unang ipinangaral sa Jerusalem at kumalat sa buong Judea at Samaria, pagkatapos ay sa Roma, Europa at Amerika. Kinalaunan, nakarating din ito sa ating bansa. Gaya ng sinabi ng Panginoon na kayo magiging mga saksi ko hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Tayo kabilang sa mga bansa na nasa dulong silangan. Tuwing pumupunta ako sa Japan upang mangaral ng Ebanghelyo, lagi kong sinasabi na ang Japan na nasa pinakadulong silangan ay naabot na ng Ebanghelyo. Kaya sinasabi ko sa kanila na marami pang mga Hapones ang kailangang maligtas. Kung higit pang maipapangaral ang Ebanghelyo sa mga Hapones, matutupad ang salita ng Panginoon. Kayo magiging mga saksi ko hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkatapos ito, alam nating babalik ang Panginoon ayon sa kanyang pangako. Kaya bagamat araw-araw natin ipinapangaral ang Ebanghelyo, ang summer retreat ay isang malaking gawain na dapat nating gawin. Ang lahat ng ating mga churches sa buong bansa ay dapat na magkaisa sa panalangin at sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dapat nating akayin sa Panginoon ang ating pamilya, kamag-anak, kaibigan at kapitbahay upang maunawaan nila ang biyaya ng Diyos at matanggap din nila ang kaligtasan. Naniniwala ako na kada taon, tuwing panahon ng summer retreat, ang may pinakamaraming naliligtas. Walang duda na ang Diyos ay kumikilos kasama natin habang marami sa atin ay sama-samang nananalangin, naglilingkod at nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya makibahagi tayong lahat sa gawain ito upang muling maganap ang dakilang gawain ng Diyos sa taong ito. Hindi natin alam. Baka ito na ang huling pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para makapag-summer retreat tayo. Lagi nating isipin na ito na ang huling pagkakataon. Alalahanin natin na hindi lamang tayo tumanggap ng kaligtasan, kundi dapat din nating ipangaral ang Ebanghelyo upang maligtas din ang ibang tao. Ang tao ay hindi isinilang sa mundong ito upang kumain lamang, mamuhay ng maayos, magdusa at pagkatapos ay mamatay. Isinilang tayo upang maunawaan ang biyaya ng Diyos at tumanggap ng walang hanggang kaligtasan. Pumarito si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan at narito tayo upang tanggapin ang kaligtasan yon. Higit pa rito, huwag nating kalimutan na tayong mga unang nakaunawa sa biyaya at naligtas ay nabubuhay upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga hindi paligtas na tao upang matanggap din nila ang kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit nabubuhay pa tayo. Kaya naman, batay sa mga talatang ating binasa, nais kong ibahagi ang mensahe na may pamagat na suklian natin ang biyaya ng Diyos. Noong nakaraang linggo, bahagi akong tinalakay ang tungkol sa pamumuhay para sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, iniligtas ng Panginoon ang ating kaluluwa. Kaya, para sa ating mga naligtas na, natural lamang na ialay natin ang ating natitirang bahagi ng buhay para sa Panginoon. At bagamat ito rin ang diwa ng napag-usapan natin, ngayong araw ay nais kong ibahagi ang salita ng Diyos
sa ilalim ng pamagat na suklian natin ang biyaya ng Diyos. Kung titingnan natin sa talatang binasa natin kanina sa mga awit 116 verse 8, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. Ang ibig sabihin ng iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ay iniligtas niya ang ating kaluluwa mula sa kamatayan at inilipat tayo sa buhay. Ang mga mata ko sa luha, ibig sabihin, iniligtas niya tayo mula sa kalungkutan at pagdurusa, at ang mga paa ko sa pagkatisod. Ibig sabihin, nadapa tayo dahil sa kasalanan at muntik nang mahulog sa impyerno. Ngunit hinawakan tayo ng Diyos at iniligtas mula roon. Kaya nga sa verse 9, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ngayon, ang lupain ng mga buhay ay tumutukoy sa panahong nabubuhay pa tayo rito sa mundong ito. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, dapat tayong lumakad sa harapan ng Diyos. Bago tayo naligtas, namuhay tayo sa kasalanan, na malayo sa Diyos at tumalikod sa Kanya. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, naligtas ang ating kaluluwa at tayo ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sa nalalabi nating buhay, gaya ng sinasabi, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ang Kristiyanong pamumuhay ay ang pamumuhay sa paraang karapat-dapat sa Diyos. Kaya nga, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang isang taong naligtas ay hindi na dapat mamuhay na malayo sa Diyos. Huwag nating kalimutan na tayo ay laging nasa harapan ng Diyos. Nakikita niya ang ating puso at ang lahat ng ating pamumuhay. Ang mga magulang, matapos isilang ang kanilang anak at palakahin ang mga ito, hindi sila nakakalimot sa kanilang anak. Patuloy nila silang binabantayan. Sa puso ng magulang ay nais nilang patuloy na magbigay ng pag-ibig, biyaya at tulong hanggang sa huli. Maging sa mga hayop, kung pagmamasdan natin sila, hindi nila inaalis ang kanilang mga mata sa kanilang mga anak. Binabantayan nila ang mga ito mula sa mababangis na hayop na maaaring tumangay sa kanilang mga anak. Kapag ang isang hayop ay mag-isa lamang, pag may dumating na mabangis na hayop, ang una nitong ginagawa ay tumakas at magtago. Ngunit, kapag kasama nito ang kanyang mga anak, makikita ninyo na handa itong lumaban. Handa itong lumaban sa mabangis na hayop. Bakit? Upang ipagtanggol ang kanyang mga anak. Kahit mamatay pa ang inang hayop, gagawin niya ang lahat upang mabuhay ang kanyang mga anak. Kaya nga, dapat nating tandaan na tayo ay laging nasa harapan ng Diyos. Sa Mateo chapter 10 verse 30, sinabi ng Diyos, maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Anong ibig sabihin ito na binibilang ng Diyos ang mga buhok sa ating ulo? Ang ibig sabihin nito, alam ng Diyos ang lahat ng tungkol sa atin, higit pa sa pagkakaalam natin sa sarili natin. Kung buhok nga sa ating ulo ay bilang niya, yung mga bagay pa kaya sa atin hindi niya alam? Sa Mateo chapter 10 verse 29, sinabi niya, hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Kahit na ang maya na walang halaga ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama. At sa verse 31, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Hindi ba niya lalo kayong bibihisan, kayong maliliit ang pananampalataya? Tiyak na tayo mga ligtas ay binabantayan ng Diyos. Hindi niya inaalis sa atin ang kanyang mga mata. Binabantayan at pinagmamasdan tayo ng Diyos kung tayo ba ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang buhay pananampalataya ay ang paglakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Kasabay nito, ang buhay na sinusuklian ng biyaya ng Diyos. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ang isang taong naligtas ay nalalaman kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos. Upang iligtas ang miserableng makasalanan na humiwalay sa Diyos, na namumuhay sa kasalanan,
at nakatagdang hatulan at itapon sa impyerno, isinugo ng Diyos si Jesus sa katawang tao. Si Jesus ay kapantay ng Diyos, upang maging pantubos sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan at iligtas ang mga kaluluwa. Siya ay namatay sa krus bilang handog pangkasalanan. At pagkatapos na si Jesus ay mamatay at mabuhay na muli, nagpakita siya sa maraming tao upang sila'y maniwala na si Jesus ay ang Kristo, ang tagapagligtas. At pagkatapos magpakita sa maraming saksi, siya'y umakyat sa langit. Umalis siya na may pangakong babalik kapag ang ebanghelyo ay naipangaral na sa buong mundo. Tayo na mga nasa dulong bahagi ng silangan ay nabubuhay na ipinapangaral ang ebanghelyo sa huling tako. Kaya tiyak na ang Panginoon ay malapit nang bumalik. Kaya tayo mga naligtas, hindi natin ito dapat makalimutan kahit na sandali na tayo ay nabubuhay upang suklian ang biyaya ng Diyos. Nabubuhay tayo para suklian ang biyaya ng Diyos. Isinilang tayo ng ating mga magulang, pinalaki, pinaaral at tinutulungan upang tayo mabuhay ng maayos. Sa pananaw ng tao, wala nang hihigit pa sa biyayang ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Kaya nga sa 10 utos, ang 4 dito ay para sa Diyos at 6 naman ang para sa kapwa-tao. At isa sa mga ito, ang igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Bakit kailangan nating igalang ang ating magulang? Dahil kanila tayong isinilang, pinalaki at tinulungan. May kasabihan, sa 10,000 kasalanan, ang pinakamabigat ay ang pagiging walang utang na loob o kawalan ng galang sa sariling magulang. Alam niyo ba ang kasabihang ito? Ang anak na hindi nakakaunawa sa kabutihan ng kanilang magulang at sumusuway sa kanila, sa paningin ng Diyos, siya'y lumalabag sa isang dakilang kautusan. Kaya ang isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa kanyang magulang ay nakalimot sa mahalagang tungkulin ng isang tao. Isang taong walang utang na loob. May mga tao na hindi lamang winawalang galang ang kanilang mga magulang, kundi sinasaktan pa sila. Lalo na kapag hindi sila napagbibigyan o natutulungan ayon sa kanilang inaasahan. May mga taong kayang lumaban at pumatay sa kanilang mga magulang. Ang kabutihan ng ating mga magulang ay dakilang biyaya sa pananaw ng laman. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay hindi rito maikukumpara. Kahit na gaano pa kamahal ng magulang ang kanyang anak, hindi nila kayang mailigtas ang kanilang kaluluwa. Subalit upang mailigtas ang ating kaluluwa, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa katawang tao at hinayaang mamatay doon sa krus bilang handog na pantubos. Ito ay dakila at kamanghamanghang biyaya. Ngayon, sa talatang nabasa natin, sa mga awit 116 verse 12, sinabi rito, sa lahat niyang kabutihan sa akin. Upang iligtas tayo, iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian sa langit at pumarito sa mundo. Nagdusa siya ng mga kahirapan na nararanasan ng tao at tinukso rin siya mismo. Upang iligtas ang sangkatauhan, bagaman siya'y walang kasalanan, siya'y nagdanas ng kamatayan tulad sa isang miserableng makasalanan. Nagdusa ng kahihiyan at ng matinding paghihirap sa krus. Dumanak ang lahat ng kanyang dugo at namatay para sa layunin ng pagdidigtas ng kaluluwa. Kaya nga yabang tinubos niya ang ating mga kasalanan at iniligtas tayo. Masasabi natin, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Upang masuklian ang biyayang iyon, tayo ngayon ay nabubuhay sa mundong ito. Mula nang tayo ay tumanggap ng kaligtasan, napakarami ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngunit tayo ay napakahina upang masuklian ang lahat ng kanyang biyaya.
At ang panahong ibinigay sa atin upang gawin iyon ay napakaikli. Hindi man natin kayang masuklian ng lubusan ang lahat ng kanyang biyaya, hindi man natin ito lubos na mabayaran, dapat pa rin tayong mamuhay na may layuning masuklian ang kanyang biyaya. May himno na ganito, ang biyayang ipinagkaloob mo dahil sa iyong pag-ibig, hindi ko man kayang suklian, sa mahina kong puso at hama kong katawan, ikaw ay aking paglilingkuran. May ganitong himno. Hindi naman talaga natin kayang suklian ng lubos ang kanyang biyaya. Ngunit bagamat mahina ang ating puso at hamak ang ating katawan, sinasabi natin, mula ngayon, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Ang pagiging lingkod ng Panginoon ay nangangahulugang wala na tayong sariling kalayaan upang mamuhay ayon sa ating sariling kagustuhan. Dapat nating gugulin ang nalalabi nating buhay para sa Panginoon. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia kung gaano kahalaga ang mamuhay na sinusuklian ang biyaya ng Diyos. Tingnan natin sa mga awit 103 verse 2. Mga awit 103 verse 2. Mga awit 103 verse 2. Verse 2, basahin po natin. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Ngayon, sinabi niya, kaluluwa ko. Tinatawag niya ang sarili niyang kaluluwa. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanya at ang katotohanan iniligtas siya ng Diyos ang dahilan kung bakit niya sinabi, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Sa ating pamumuhay sa pananampalataya, mayroong isang bagay na hindi dapat mawala. Ito yung pagpupuri sa Diyos. May hymnal tayo na ginagamit ngayon, di ba? Kung titinan ninyo ang paliwanag sa ibaba ng mga himno, makikita ninyo na ang mga nagsulat ng mga lyrics ay mga taong nakaunawa sa dakilang biyaya ng Diyos. Dahil sa pagkaunawa nila sa kanyang biyaya, isinulat nila iyon sa anyo ng mga tula. At pagkatapos ay nilapatan ng tono ang mga salitang iyon. At ito ngayon ang himnong ginagamit natin ngayon. Ang nilalaman nito ay papuri sa kanyang napakadakilang biyaya at pag-ibig. Sa tuwing inaawit natin ang mga himno, hindi lang dapat bibig ang umaawit. Ang ating puso at buong buhay ay dapat na maging papuri sa mata ng Diyos. Sinasabi sa Efeso chapter 1 verse 12, purihin ang kanyang kaluwalhatian. At sa Isaiah 43 verse 21, ipahayag ang kanyang kapurihan. Kaya may mga talata na nagsasabing purihin ang kanyang kaluwalhatian, at mayroon ding ipahayag ang kanyang kapurihan. Ang ibig sabihin ng ipahayag ay hindi lang bibig ang nagpupuri, kundi ang buo nating pamumuhay ay dapat maging isang pagpupuri para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung paano ang isang musikero ay naririnig ang himig sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa piyesa ng musika, gayon din naman, kapag tinitingnan ng Diyos ang ating pamumuhay, ang bawat bahagi nito ay dapat maging isang pagpupuri sa kanyang biyaya at kaluwalhatian. May talatang nagsasabing, purihin ang kanyang kaluwalhatian at mayroon ding ipahayag ang kanyang kapurihan. Kaya ang buo nating pamumuhay ay dapat maging isang awit ng pagpupuri sa biyaya at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Noong una tayong tumanggap ng kaligtasan, iniisip natin, anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin? Ngunit sa paglipas ng panahon, habang nagiging abala tayo sa ating sariling pamumuhay, unti-unti nating nalilimutan ang biyayang iyon. Kaya sinabi ng Diyos, huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Hindi natin dapat kalimutan ang mga iyon. Hindi natin dapat kalimutan ang biyaya ng Diyos. Buksan natin sandali sa Ikalawang Kronika. Ikalawang Kronika, chapter 32, verse 25. Ikalawang Kronika, chapter 32, verse 25. Ikalawang Kronika,
chapter 32, verse 25. Ngunit si Hezekias ay hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya, sapagkat ang kanyang puso ay naging palalo, kaya't ang puot ay dumating sa kanya sa Juda at sa Jerusalem. Makikita natin dito si Haring Hezekias na hari ng Israel. Siya ay naging hari sa Jerusalem around 700 years bago dumating si Jesus. Sa panahon ng paghahari ni Haring Hezekias, isang pambihirang pangyayari ang naganap. Si Sennacherib na hari ng Assyria ay umahon kasama ng kanyang hukbo at pinalibutan ang Jerusalem. Dahil sila ay lubusang napapalibutan, walang taong makalabas ni makapasok sa Jerusalem. Hindi nagtagal, naubusan na sila ng makakain. Talagang nawalan sila ng pagkain. Dumating pa nga sila sa punto na kinain ng ilan sa kanila ang sarili nilang mga anak. Lubos silang pinaligiran upang huwag makatakas. At si Sennacherib na hari ng Assyria ay nagsugo ng isang opisyal upang isigaw ito. Sabi ng opisyal, "Sino sa palagay ninyo ang makapagliligtas sa inyo mula sa kamay ng dakilang hari ng Assyria? Inaakala ba ninyo na may liligtas kayo ng Diyos na inyong pinaniniwalaan?" Kasabay nito, nilait niya ang Diyos at nagpadala ng liham na nagbabanta na kung hindi sila susuko kaagad, papatayin silang lahat. Kaya itong si Haring Hezekias ay pumunta sa templo. Inilatag ang liham sa harap ng Panginoon at nanalangin. "Diyos ko, tingnan niyo to. Hinahamak ka ng hari ng Assyria. Anong gagawin niyo?" Pagkatapos ay dumating si Isaias na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala. Sa gabing ito, lilipulin silang lahat ng Diyos." At ng gabing iyon, ang 185,000 na sundalo ng Assyria na nakapalibot sa Jerusalem ay namatay. Ang hukbo ng Israel ay hindi nagpakawala ng kahit na isang pana. Lumabas ng isang anghel, ang anghel ng Panginoon. Dumating at pinatay silang lahat. Ganito iningatan ng Diyos ang Israel. Sila'y tumanggap ng napakalaking biyaya. Pagkatapos nito, nagkasakit si Hezekias at malapit nang mamatay. Muli siyang nanalangin sa Diyos. "Buong siga-siga kong namuhay para sa iyo. Hahayaan mo na lamang ba na akong mamatay?" Humarap siya sa pader at patuloy na nanalangin ng maipagluha. Kaya isinugo ng Diyos si Propeta Isaias upang sabihin, "Narinig ko ang iyong panalangin. Dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay." Kaya hindi lang pinagaling ng Diyos ang isang taong malapit nang mamatay, kundi dinagdagan pa niya ng 15 taon ang buhay ni Hezekias. Si Hezekias ay nakatanggap ng napakalaking biyaya mula sa Diyos. Subalit kung titingnan natin sa talata nating binasa sa verse 25, ngunit si Hezekias ay hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya, sapagkat ang kanyang puso ay naging palalo. Nang maging mapagmataas ang kanyang puso, nakalimutan niya ang biyaya ng Diyos. Hindi niya ito sinuklian. Dahil sa napakalaki ng biyayang tinanggap niya hanggang noon, dapat ay namuhay siya na sinusuklian ng biyaya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil dito, sinabi, "Kaya't ang puot ay dumating sa kanya sa Juda at sa Jerusalem." Dumating sa kanila ang puot ng Diyos. At kung titingnan sa verse 26, subalit nagpakababa si Hezekias dahil sa pagmamataas ng kanyang puso. Siya at ang mga mamamayan ng Jerusalem, kaya't ang puot ng Panginoon ay hindi dumating sa kanila sa mga araw ni Hezekias. Mabuti na lamang at nagsisisik si Hezekias sa kanyang pagmamataas. At sa pagkabigo na suklian ng biyaya ng Diyos, siya'y nagsisi. Kaya bagaman ipinasya ng Diyos na ipataw ang parusa sa panahon ni Hezekias, hindi niya ito isinakatuparan, sapagkat nanumbalik siya sa buhay na sinusuklian ng biyaya ng Diyos.
Sinasabi na pati ang mga tao ay nagpakumbaba din. Alam ba ninyo na isang malaking kasalanan para sa mga taong tumanggap ng biyaya ng Diyos ang hindi suklian ang kanyang biyaya? Ito'y malaking kasalanan ang hindi suklian ang biyaya ng Diyos. Kung iisipin natin ang kabutihan ng ating mga magulang, paano natin ito lubos na masusuklian? Kahit na gaano pa natin sila paglingkuran at alagaan, hindi natin kailanman lubos na masusuklian ng lalim ng kanilang pagmamahal. Kung ganoon, gaano pa kaya ang biyaya ng Diyos? Pag-isipan natin ang kadakilaan ng biyayang iyon. Upang iligtas ang isang makasalanang tulad ko, isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa anyo ng tao upang mamatay doon sa krus bilang pangtubos. Dumanag ang kanyang dugo upang mapatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman. Tinulungan niya tayo na maunawaan ang biyaya at maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi natin dapat kalimutan ang sigaw sa awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa atin. Tayo mga nakaunawa sa biyaya ng Diyos at tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay nabubuhay ngayon upang suklian ng kanyang biyaya. Nang maligtas tayo, ang ating puso ay nag-uumapaw sa luha at pasasalamat. Salamat Panginoon, dahil namatay ka para sa makasalanang tulad ko. Ngunit pagkatapos lamang ng kaunting panahon, nakakalimutan na ba ninyo? Sa Apokalipsis chapter 2, makikita natin na ang iglesia ng Efeso ay tunay na huwarang iglesia. Masigasig sila sa kanilang buhay pananampalataya at nagsisikap silang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sinabi sa iglesia sa Efeso, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Nang maunawaan nilang biyaya ng Diyos at tumanggap sila ng kaligtasan, nagkaroon sila ng aalab na pag-ibig at pasasalamat sa Diyos. Ang pag-ibig na yun ay dapat sana'y nanatiling buhay at nagpatuloy, ngunit naiwala nila ang pag-ibig na yun. Kaya nga, sinabi ng Panginoon na alalahanin nila kung saan nila naiwala ang pag-ibig na iyon. Dapat sana'y nagpapatuloy sila sa pamumuhay na nagmumula sa unang pag-ibig, ngunit nawala na ang ganong uri ng pamumuhay. Kaya sinabi sa Apokalipsis chapter 2 verse 5, alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Ang mga bagay na ginawa mo noong una ay ang pamumuhay na nagmumula sa unang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lang ipinapahayag sa pamamagitan ng salita. Dapat itong makita sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsukli sa biyaya ng Diyos. Ngunit iniwan nila ang unang pag-ibig na yon. Kaya sinabi ng Panginoon, kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Ang gintong ilawan na binabanggit mula Revelation chapter 1 hanggang 3 ay tumutukoy sa 7 iglesia. Ito'y larawan ng iglesia kung saan kumikilos ang Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ng aalisin ko ang ilawan ay aalisin ang Espiritu Santo. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang gawain sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pagbabago ng buhay ng isang Kristiyano ay gawa ng banal na Espiritu. At ang pagkaligtas ng maraming kaluluwa ay gawa rin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngunit kapag umalis ang Espiritu Santo, wala nang mangyayaring kahit na ano. Maliban sa pagiging ligtas, wala nang ibang mangyayari pa. Sinabi ng Panginoon, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito. Ibig sabihin, aalis ang Espiritu Santo. Alam nating mabuti ang bagay na ito. Yamang naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, dapat tayong mamuhay upang suklian ang kanyang biyaya, na laging nagtatanong, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Maraming paraan sa Biblia kung paano natin maisasagawa ang pagsukli sa kanyang biyaya. Kaya nga nag-aaral tayo ng salita ng Diyos at namumuhay para suklian ang kanyang biyaya. Bagaman hindi natin ito kailanman lubusang masusuklian, hindi ba dapat natin itong suklian ng may pasasalamat at tapat na paglilingkod? Ngunit kapag nalimutan ng isang Kristiyano ang biyayang iyon at namuhay ayon sa laman, napupuot ang Diyos. Umaalis ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa tao niyan. At kapag nangyari yon, hindi na siya makakapamuhay ng maayos sa kanyang buhay pananampalataya. Pagkatapos nating maligtas, nais ng Diyos na patuloy nating tanggapin ang kanyang masaganang biyaya. May spiritual na biyaya at mayroon din mga pagpapalang pisikal.
Ngunit kapag nakalimutan natin ang kanyang biyaya, napuputol ang lahat ng biyaya. Naiintindihan ba ninyo? Kaya ang pamumuhay na nakakalimot sa biyaya ng Diyos ay isang malaking kasalanan. Ang kawalan ng utang na loob ay isang napakalaking kasalanan. Hindi tayo dapat mamuhay ng ganon. At sa lahat ng paraan ng pagsukli sa biyaya ng Diyos, ang pinakamahalaga ay ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang ipahayag ang Ebanghelyo upang maraming kaluluwa ang maligtas. Yan ang pinakamahalagang paraan ng pagsukli sa biyaya ng Diyos. Buksan natin sandali sa Awit 118. Awit 118, verse 17. Awit 118, verse 17. Basahin natin ang sabay-sabay. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. Pagkatapos maligtas, may mga taong nagsasabi, sana mamatay na kaagad ako. Kapag dumaranas sila ng kahirapan, sinasabi nila, gusto ko nang makapunta agad sa piling ng Panginoon. Maaaring magkaroon ng ganitong pag-iisip. Maging si Apostol Pablo ay ilang ulit na nagsabi ng ganoon. Napakarami niyang tiniis na paghihirap, kaya ilang beses din niyang hinangad na makapunta na sa piling ng Panginoon. Ngunit pagkatapos nating maligtas, kung dahil lamang sa kaunting kahirapan ay nanaisin na nating mapunta agad sa piling ng Panginoon, malaking pagkakamali ang ganoong pag-iisip. Dapat muna tayong mamuhay ng wasto upang suklian ang biyaya ng Diyos, hindi ba? Hindi pa nga natin na isasabuhay ang ating pananampalataya ng tama, gusto na kaagad nating humarap sa Panginoon. Kaya nga sinasabi sa Awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. May dahilan kung bakit kailangan pa nating mabuhay. Marami pa tayong kailangan gawin, hindi ba? Kaya nga sinasabi ng Awit 118:17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Anong mga gawa? Ang mga gawang ginawa ng Diyos. Ano ang mga ginawa ng Diyos? Nilikha niya ang langit at ang lupa. Nilikha niya ang lahat ng bagay at siyang namamahala sa buong sangnilikha. Ngunit higit pa ron, ang pinakadakilang gawa ng Diyos ay ito, ang pagsugo sa kanyang tanging anak sa mundo upang pasanin ang kasalanan ng sanlibutan, at siya'y namatay sa krus bilang handog pantubos sa kasalanan. Ibinuhos niya ang kanyang mahalagang dugo upang ating mga kasalanan ay mapatawad magpakailanman. Wala nang higit pang magagawa ang Diyos kaysa rito. Kung maililigtas tayo ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagsasalita, bakit pa niya isinugo ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus? Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Kaya nga, sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang katarungan ng Diyos. Kung gayon, maaari bang iligtas ng Diyos sa pamamagitan lang ng salita ang mga kaluluwang hahatulan dahil sa kabayaran ng kasalanan? Hindi. Ang Diyos ay hindi gagawa ng bagay na salungat sa kanyang sariling katuwiran. Kaya kailangan may mamatay bilang pantubos para sa kasalanan. Kaya nga upang iligtas tayo, isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak. Siya nakapantay ng Diyos sa anyo ng tao at ipinasan sa kanyang katawan ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Si Jesus ay Diyos na naging tao at bilang tao, hindi siya kailanman nagkasala. Kasi nga, matuwid lang ang pwedeng mamatay bilang kapalit ng makasalanan. Kaya nga sinasabi sa unang Pedro chapter 3 verse 18, si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang tayo ay madala niya sa Diyos. Namatay si Jesus bilang kahalili natin upang iligtas tayo at madala tayo sa Diyos. Yan ang dakilang gawa ng Diyos na dapat nating ipahayag. Yan ang kanyang gawa na dapat nating isalaysay sa iba. Yan ang pinakamahalagang gawain na dapat nating gawin. Sa Roma 10:14 at 15, ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Sa John chapter 20 verse 19 at mga kasunod na talata, nagpakita ang muling nabuhay na Panginoong Hesus at sinabi, kung paano sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin naman kayo. Isinugo si Jesus ng Diyos Ama upang mamatay sa krus at ibuhos ang kanyang mahalagang dugo upang iligtas ang ating kaluluwa. At ngayon,
Sinabi niya, sinusugo ko rin naman kayo. Ipinagkatiwala niya sa atin ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Napakadakilang gawain ito. Ginawa ng Panginoon ang gawain ng pagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan sa krus. Ngunit kung walang magpapahayag nito, sino maliligtas? Kaya nga, paano sila sasampalataya sa hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Yamang tayo sinugo na, paano natin hindi magagawang ipangaral ang Ebanghelyo? Tayo ang mga taong isinugo upang magpatotoo sa Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Bilang mga isinugo, hindi natin dapat kalimutan ang misyong ito. Ipagpalagay natin na may isang ambassador ng isang bansa na isinugo upang kumatawan sa kanyang bansa at maipahayag ang layunin nito sa ibang bansa. Ngunit habang nasa paglalakbay, sabihin natin nakalimutan niya ang kanyang misyon. Dahil sa sobrang pagkahumaling niya sa mga nakakaaliw na bagay na nakita niya, nalibang siya at nakalimutan niya kung bakit siya naroon. Nakalimutan niya ang tungkuling dapat niyang gampanan bilang ambassador. Ano kayang mangyayari? Sinasabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 20, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Tayo ay mga taong nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Kaya nga sinasabi, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa salaysay. Ang tinutukoy ditong gawa ay ang pagpapahayag ng pagdiligtas ng Diyos. Kaya nga sinabi rin sa awit 66 verse 16, kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Alam nating lahat kung ano ang ginawa ng Diyos para sa aking kaluluwa, hindi ba? Kaya dapat nating ipahayag ito. Kayo magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahayag ko kung ano kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Ang pinakamahalagang paraan ng pagsukli sa biyaya ng Diyos ay ipahayag ang dakilang gawa ng Diyos, ang biyaya ng kaligtasan. Hindi ba ito upang iligtas tayo mga makasalanan, isinakripisyo ng Diyos maging ang kanyang bugtong na anak hanggang sa kamatayan doon sa krus? Kung hindi natin ipapahayag ang Ebanghelyo, mawawala ng kabuluhan ang sakripisyong iyon. Kaya kailangan natin ipahayag ang Ebanghelyo upang huwag mawala ng kabuluhan ang sakripisyo ni Jesus. Kung ang isang magsasaka ay nagtanim ng binhi, ngunit nang hinugda ang mga pananim ay hindi mo inani at hinayaan mo na lamang na mabulok, masasayang lang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya sa John chapter 4 verse 35 at 36, sinabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, masdamin niyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa. Ang umaani ay tumutukoy sa mga taong naligtas na nagsisilbing mag-aani ng mga kaluluwa. Sinabi pa, ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kapag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, tayo ay nagtitipon ng mga bungang nagdadala sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesus ay naging tulad ng isang butil ng trigo na namatay sa krus upang maisakatuparan ang gawain ng kaligtasan, at tayo naman ang mga umaani na nagdadala ng mga tao upang matanggap ang kaligtasang naihanda na niya. Kaya noong 18th century, nang aktibong isinasagawa ng mga Puritans ang World Mission, ganito ang kanilang naging panawagan. Anihin natin ang bunga ng pagpapagal ng kordero. Ibig sabihin, ang kordero ng Diyos ay namatay na sa krus at ibinuhos ang kanyang mahalagang dugo upang iligtas ang sangkatauhan. Kaya dapat nating tipunin ang bunga ng kanyang pagpapagal. Kung hindi natin ito aanihin, magiging tila walang kabuluhan ang pagpapagal ng kordero. Ang napakahalagang pananagutang ito ay ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya sinabi ni Jesus sa Mateo, anong mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? Ang buhay o kaluluwa na sinabing higit na mahalaga kaysa buong mundo ay hindi tumutukoy sa pisikal na buhay na tumatagal lamang ng ilang dekada. Ang tinutukoy nito ay ang ating kaluluwa. Upang iligtas ang ating kaluluwa, ang tanging anak ng Diyos ay namatay sa krus. Ganoon kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ganoon kadakila ang kanyang sakripisyo. Halimbawa, kung may isang taong naglaan ng napakalaking puhunan upang maisakatuparan ang isang gawain,
Ngunit kung ang layunin nito ay hindi matutupad, mawawalan ng saysay ang lahat ng ipinuhunan. Tulad nito, isinagawa ng Diyos ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng napakalaking sakripisyo. Kaya kung hindi natin ipapahayag ang katotohanan yon, anong mangyayari? Kung paano ang ating sariling kaluluwa ay napakahalaga, ganoon din ang kaluluwa ng ibang tao. Kaya dapat natin ipahayag sa kanila ang Ebanghelyo. Kaya sinasabi sa Hebreo, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Gayon kadakilang kaligtasan. Ibig sabihin, ang pagdiligtas sa ating kaluluwa ang pinakadakilang gawa sa lahat ng ginawa ng Diyos. Higit pa ito sa paglikha ng langit at lupa. Ano pa bang gawa ang mas dakila kaysa rito? Ang kaligtasan ito ay natamo natin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang bugtong na anak. Wala nang mas dakilang gawa kaysa rito. Kaya hindi man natin lubos na naunawaan, napakadakila ng kaligtasang tinanggap natin. Kahit tayo ng mga naligtas ay hindi pa ito ganap na naunawaan. Subalit, ang kaligtasan ito ay madalas na itinuturing na parang isang pangkaraniwang bagay lamang. Noon, minsan, nangaral ako sa probinsya ng Jolanando. Maraming kabataan ang tumanggap ng kaligtasan at halos lahat ng miyembro ng choir ay naligtas din. Ngunit sinabi nung kanilang elder sa akin, bakit masyado niyong pinapahalagahan? Kaligtasan lang naman yan. Kaya sabi ko, ano pong sabi niyo? Mayaman ang elder na yon. Pinagmamalaki niya na nakapagpatayo siya ng maraming gusali ng simbahan. Ngunit nang makita niyang tuwang-tuwa ang mga kabataang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sinabi niya, kaligtasan lang naman yan. Ganoon na lang ba kababa ang halaga ng kaligtasan? Kaya agad ko siyang hinarap at sinabi, anong sabi niyo? Kaligtasan lang naman yan? Ganoon lang ba kababa ang halaga ng kaligtasan? At napagtanto niya nagkamali siya, kaya sabi niya, nagkamali ako ng nasabi. Humingi siya ng paumanhin, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, para sa kanya, kaligtasan lang naman yan. Maraming tao hindi tumatanggap ng kaligtasan sapagkat minamaliit nila ang napakadakilang kaligtasan ito. Kung naunawaan natin na gayon kadakila ang ating kaligtasan, hindi ba dapat nating ituring ang kaligtasan ng iba na gayon din kahalaga? Alam ba ninyo kung gaano kadakila ang makapag-akay ng kahit na isang tao tungo sa kaligtasan? Ang ating oras, mga ari-arian, sariling kaginhawaan, kahit na ibigay pa natin ang ating buhay upang mailigtas ang isang kaluluwa, ito'y hindi kawalan, kundi malaking pakinabang. Ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay upang iligtas ang isang makasalanang tulad ko. Kung mamamatay ako alang-alang sa pag-akay ng isa pang kaluluwa sa kaligtasan, napakadakilang bagay niyon sa paningin ng Diyos. Sa panahon ng unang iglesia na mababasa sa aklat ng mga gawa, wala na isa man sa mga apostol ang namuhay ng komportable at namatay ng payapa. Lahat sila ay naging martir habang nangangaral ng Ebanghelyo. At hindi lamang ang mga apostol. Makikita natin sa Gawa chapter 8 na nagkaroon ng matinding pag-uusig sa iglesia sa Jerusalem. Matapos patayin si Esteban dahil sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sinabi sa Gawa chapter 8 verse 1, ng araw na yun, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Ang pagkalat nila sa iba't ibang dako ay hindi dahil sa takot sila na mapatay ng mga Hudyo, kundi dahil isinugo sila upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, subalit nagkakatipon-tipon lang sila sa Jerusalem. Kaya nang dumating ang pag-uusig, naging tulad ito sa paghampas sa apoy upang apulahin, lalo pang kumalat ang mga baga, at mas mabilis na kumakalat ang apoy. Gayon din. Tingnan natin sa aklat ng Gawa, chapter 8, verse 4. Gawa chapter 8, verse 4. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. Ang mga nagkawatak-watak ay silang mga naikalat dahil sa matinding pag-uusig sa Jerusalem. Nang sila'y mangalat, nagtago ba sila dahil sa takot sa mga Hudyo? Hindi. Ang mga nangalat ay mga pangkaraniwang mananampalataya, hindi sila mga apostol. Habang naglalakbay sila sa iba't ibang dako, ipinangaral nila ang Ebanghelyo.
Kaya hindi lamang ang mga apostol ang nangaral, lahat ng mga Kristiyano ay nagpahayag ng Ebanghelyo. Tulad nito, kailangan din nating ipangaral ang ganito kadakilang kaligtasan. Sinasabi sa Efeso chapter 5 verse 10 na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Sa palagay ninyo, ano ba ang pinakakalugod-lugod sa Panginoon? Sinabi sa Lucas chapter 15, higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang kagalakan ng Diyos sa tuwing may isang taong naliligtas? Kung nais nating makapagbigay ng kagalakan sa Diyos, ano ang dapat nating gawin? Maraming bagay ang kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit ang pinaka na kapag bibigay ng kasiyahan sa Kanya ay kapag nakapag-akay tayo ng makasalanan tungo sa kaligtasan. Ito ang pinaka nakapagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Ang pinaka kalugod-lugod sa Kanya ay mag-akay tayo ng mga tao, ng mga makasalanan upang sila din ay maligtas. Kung babasahin natin ang Lucas chapter 15, mababasa natin ang talanhaga ng alibugang anak. Nang iwan niya ang kanyang ama, nauwi siya sa kapahamakan at halos mamatay na. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang ama, napakalaki ng naging kagalakan ng kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama, ang anak kong ito'y patay na at muling nabuhay. Siya'y nawala at natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Nang bumalik ang alibughang anak, ganoon na lamang ang kagalakan ng kanyang ama. Ang ama sa talinhagang ito ay sumasagisag sa Diyos, at ang alibughang anak ay sumasagisag sa lahat ng makasalanan. Kapag ang isang makasalanan ay nagsisi, ganoon kalaki ang kagalakan ng Diyos. At upang magkaroon ng kagalakan, ang ama at alibughang anak kailangang mamatay ang isang walang salang huya bilang handog. Ito ay larawan ng sakripisyo ni Kristo. Upang iligtas tayong mga makasalanan, namatay ang bugtong na anak ng Diyos na tulad ng isang korderong handog. At kapag pinaniwalaan natin ang katotohanan yon, tayo'y naliligtas. Kaya ano ang bagay na pinakakalugod-lugod sa Diyos? Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 5 verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Ang bagay na nakapagbibigay saya sa Diyos ay ang pangangaral ng Ebanghelyo upang isang makasalanan ay maligtas. Ito ang pinakadakilang gawain. Hindi ba ito ang gawain na dapat nating gawin? Kaya ngayon, sa susunod na buwan ay magsisimula na ang ating summer retreat. Kaunti na lamang ang natitirang panahon bago ito magsimula. Hanggang sa July 8 ay magkakaroon tayo ng 7 magkakasunod na summer retreat. Kaya ngayon pa lamang ay kailangan na nating manalangin at magplano. Hindi sapat ang dumalo lang ng walang plano o paghahanda. Siyempre nagpapasalamat tayo kahit sa simpleng pagdalo, ngunit kailangan ding maghanda. Nakikita natin ito tuwing may retreat. Na sa matinding init, ang mga sisters ay nakatayo sa tabi ng kalsada. Habang nabibilad ay kumakaway at gumagabay sa mga dumarating. May mga naglilingkod sa kusina sa tabi ng may init na kaldero. May mga gumagawa ng may hirap na gawain tulad ng paghuhugas ng maraming pinggan. Mayroon ding mga brothers na nagpupuyat sa gabi para magbantay at magbigay ng seguridad. Lahat sila ay kusang loob na nagtutulungan upang ang maraming tao ay makapakinig ng Ebanghelyo at makatanggap ng kaligtasan. Ang bawat isa ay gumagawa ng kanilang tungkulin. Para saan? Upang makibahagi rin sila sa gawain ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa abot ng kanilang makakaya. Isipin ninyo kung gaano ito kaganda sa paningin ng Diyos at kung gaano siya nagagala. Kung wala ang pagpapagal at sakripisyo ng mga kapatid na yon, paano magkakaroon ng mga taong maliligtas? Kapag ang mga newcomers na matagal na nating inaanyayahan ay sa wakas pumunta sa retreat, ang una nilang napapansin ay ang gusali. Namamangha sila at nasasabi, paano nagkaroon ng ganito kalaking building sa gitna ng bundok? Yun ang unang ikinakagulat nila. Pagkatapos ay may isa pa silang ikinakagulat. Sa matinding init ng araw, ngayong tag-araw,
Samantalang ang ibang tao ay pumupunta sa tabing dagat o sa mga malalamig na lugar upang magbakasyon at magsaya, bakit napakaraming tao ang nagtitipon sa kabundukan? Ano ang dahilan bakit ang dami nilang nagsasama-sama dito? Nagugulat sila. Para yatang medyo kakaiba ang mga taong ito, iniisip nila. Ang mga patak ng pawis ay dumadaloy sa kanilang mukha, pero ang mga labi nila ay malalaki ang ngiti. Kakaiba, pero hindi naman sila mukhang baliw. Pagkatapos, kapag nakinig na sila sa pangangaral ng salita ng Diyos, lalo silang namamangha. At hindi sila basta-basta umaalis. Nananatili sila doon hanggang sa matanggap nila ang kaligtasan. Mga kapatid, maraming tao ang sama-samang nananalangin, nagtutulungan at naglilingkod. Doon kumikilos ang Diyos. Sinasabi sa Efeso chapter 3 verse 20, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa gitna natin. At sinabi pa, ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ang Diyos ay gumagawa sa gitna natin. Kaya naman, kapag sama-sama tayong nananalangin, nagtutulungan at nagpapagal, kumikilos ang Diyos sa gitna natin. Hindi nangyayari ang gawain ng kaligtasan dahil lamang sa mahusay mangaral ng isang pastor. Hindi ito magiging posible kung wala ang panalangin, pagpapagal at pagtutulungan ng maraming brothers and sisters. At sa gitna ng pagkakaisang yon, ang Diyos ay kumikilos. Kaya tayong mga naligtas, hindi pwedeng hindi makibahagi sa gawain na ito. Ang dapat nating isipin, may bahagi ako na dapat gampanan. May magagawa ako para sa gawain ng Ebanghelyo. May mga nagsasabi, kahit hindi ako gumawa, marami namang ibang gagawa. Oo, meron. Pero ganyan din ba ang isasagot mo pagharap mo sa Panginoon? Ang Panginoon mismo ang unang gumawa nitong gawain ng pag-aaral ng Ebanghelyo. Siyang unang gumawa nito. Buksan natin sa Biblia. Marcos chapter 1, verse 14. Marcos chapter 1, verse 14. Marcos chapter 1, verse 14. Verse 14 at 15, babasahin ko po. Verse 14, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinapangaral ang Ebanghelyo ng Diyos, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Matapos ang 30 taon ng pribadong buhay ni Jesus bilang isang karaniwang tao, nagsimula ang kanyang 3.5 taon ng pampublikong ministeryo. Pagkatapos siyang mabautismohan ni Juan na tagapagbautismo sa Ilog Jordan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinapangaral ang Ebanghelyo. Ngayon, ano ang unang ginawa ni Jesus sa kanyang pampublikong ministeryo? Ang unang ginawa niya ay ang ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Ito ang unang ginawa ni Jesus, ang ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Sinabi niya, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Naganap na ang panahon. Sa Lumang Tipan ay ipinangako na darating ang Kristo, at gaya ng sinasabi sa Galatia chapter 4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Nang sumapit ang tagtang panahon na itinakda ng Diyos, dumating ang Kristo. Kaya nga, dumating si Jesus ayon doon sa nakasulat. Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Ang pagtanggap kay Jesucristo ay pagtanggap sa kaharian ng Diyos sa ating puso, hindi ba? Kaya sinabi niya, malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ang pagsisisi ay ang pagkilala ng tao kung gaano siya kahabag-habag na makasalanan sa harapan ng Diyos. Ito ang pagtalikod sa kanyang dating kalagayan. Ang salitang pagsisisi ay binubuo ng 2 bahagi. Pagkilala na tayo ay makasalanan, pagtalikod at pagbalik.
Yung naging malungkot ka lamang dahil sa kasalanan ay hindi patunay na pagsisisi. Ano ba ang ginawa ni Judas Iscariote matapos niyang ipagkanulo si Jesus? Nang umalis ang diablo sa kanyang puso ay natauhan si Judas. Kaya isinauli niya ang 30 pirasong pilak at sinabi niya, "Ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugo ng taong walang sala." Ngunit sinabi nila sa kanya, "Ano naman sa amin, ikaw ang bahala diyan." Kaya itinapon ni Judas sa templo ang 30 pirasong pilak at umalis. Naisip niya, ang isang tulad ko ay dapat na mamatay. Kaya nagbigti siya sa gilid ng isang bangin at namatay. At ayon sa Gawa chapter 1 verse 18, nahulog siyang patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Ang pag-iyak lamang at pagdadalamhati dahil sa kasalanan ay hindi tunay na pagsisisi. Isipin ninyo, gaano kaya katindi ang dusa at hirap na naramdaman ni Judas para magbigti at magpakamatay? Paulit-ulit niyang inisip, ang taong tulad ko'y nararapat mamatay. Ngunit yun ba ang tunay na pagsisisi? Hindi. Nalungkot lamang siya at hindi siya bumalik sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay ang pagtalikod at pagbabalik sa Diyos. Tingnan natin ang alibughang anak. Kung sinabi lang niya, "Mamamatay na ako ito sa gutom," at pagkatapos ay nanatili lamang siyang nakaupo roon, mamamatay talaga siya. Ngunit ano ba ang ginawa niya? Tumayo siya at bumalik sa kanyang ama. Yun ang tunay na pagsisisi, hindi ba? Sinabi ni Jesus, "Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo." Ngayon, tingnan natin sa verse 38. Marcos chapter 1 verse 38. Verse 38. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta tayo sa iba pang mga karating bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito." At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Si Jesus ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. At habang naglilibot siya sa iba't ibang lugar, patuloy niyang ipinapangaral ang Ebanghelyo. Sinabi niya, "Pumunta tayo sa iba pang mga karating bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito." Sinabi mismo ni Jesus na siya'y naparito upang ipangaral ang Ebanghelyo. Dumating ba si Jesus sa lupa upang mamatay lang sa krus? Hindi. Bago siya namatay sa krus, siya'y masigasig munang nangaral ng Ebanghelyo. Sa Mateo, makikita natin na isinugo ni Jesus ang 12 alagad upang ipangaral ang Ebanghelyo. Pagkatapos niya silang isinugo, si Jesus mismo ay lumabas upang mangaral. Hindi lang niya isinugo ang kanyang mga alagad, kundi siya mismo ang nanguna sa pamamagitan ng halimbawa at patuloy na naglibot upang ipangaral ang Ebanghelyo. Isa sa pinakadakilang bagay na ginawa ni Jesus ay siya mismo ang personal na nangaral ng Ebanghelyo. Buksan po natin sa 2 Timoteo chapter 4. 2 Timoteo chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1 at 2. Verse 1 at 2. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Itong aklat na 2 Timoteo ay ipinadala ni Pablo kay Timoteo bilang isang mensaheng maituturing na kanyang huling bilin. Sinabi niya, "Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita." Inaatasan kita. Mayroon bang utos sa mundong ito na mas seryoso pa kaysa rito?
sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Anong utos kaya ang napakahigpit at napakaseryoso? Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ang ibig sabihin ng sa kapanahunan at sa di kapanahunan ay maging maganda man ang pagkakataon para mangaral o mahirap man ang kalagayan. Maging pabor man o hindi pabor ang sitwasyon, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Bago namatay si Apostol Pablo, ibinigay niya ang napakahigpit na huling utos niya ito kay Timoteo. Ngunit ang salitang ito ay ibinigay din sa atin. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ipangaral mo ang salita. Ngayon, wala ba tayong pananagutan? Pagkatapos maligtas, ayos lang ba na mamuhay tayo ng pabaya hanggang sa tawagin na tayo ng Diyos? Hindi. Napakarami pa nating gawain na dapat gawin. Alam ba ninyo kung gaano karaming tao ang namamatay sa mundong ito nang hindi man lamang nagkaroon ng pagkakataong marinig ng malinaw ang Ebanghelyo, yung Ebanghelyo makapagliligtas sa kanila? Kaya kung hindi tayo mangangaral, sinong maliligtas? Ang panahon ngayon ay tila kasagsagan ng Kristyanismo. Maraming simbahan, maraming pastor, at maraming masigasig sa relihiyon. Ngunit napakakaunti na mga taong nangangaral ng tunay na Ebanghelyo. Kailangan nating ibahagi ng buong puso ang Ebanghelyo. Isipin natin, kung hindi ako ang mangangaral, sino? Noon ay may mga tapat na lingkod ng hari, di ba? Noong unang panahon, ang mga tapat na lingkod ng hari ay sumusunod sa utos ng hari, kahit na kapalit pa nito ang kanilang buhay. Gayon din ang isang tapat na sundalo. Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang bansa, para sa espesyal na misyon na ibinigay sa kanya, hindi ba? Tayo din ay tumanggap ng utos mula sa ating Panginoon na hari ng mga hari. Siya mismo ang nag-utos sa atin. Mayroon siyang ibinigay na mahalagang utos sa atin. Ito yung ipangaral mo ang salita. Tinanggap din natin ang utos na ito. Kaya naman ang pinakamahalagang gawain na dapat gawin ng mga Kristiyano sa mundo ay ang ipangaral ang Ebanghelyo. Ang mag-akay ng maraming kaluluwa sa Panginoon upang sila din ay maligtas. Hindi tayo dapat maging pabaya sa gawain na ito. Sinabi ni Apostol Pablo sa Gawa chapter 20 verse 24, "Hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maghanap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Anong biyayang iyon? Ang bugtong na anak ng Diyos ay namatay upang tubusin tayo sa ating kasalanan. Ito ang biyaya ng Diyos." Sinabi ni Apostol Pablo, upang matapos ko ang gawain ito, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Parang sinasabi niya, kahit na 100 buhay pa ang mayroon ako, handa akong ialay ang lahat. Ang misyon ba yun? Itong misyon ba na yun ay kay Pablo lamang ibinigay? Wala ba tayong kinalaman doon? Sapat na ba na maligtas tayo at pagkatapos ay humarap sa Panginoon? Hindi. Kapag humarap tayo sa Panginoon, anong isasagot natin kung sasabihin niya, "Namatay ako para sa iyo, ano naman ang ginawa mo para sa akin?" Ilan ba sa mga apostol at mga naunang Kristiyano ang namatay habang ipinapangaral ang Ebanghelyo? Alam ba ninyo kung gaano karaming tawang inusig at namatay upang makarating sa atin ngayon ang Ebanghelyong ito? Tayo ay namumuhay sa labis na ginhawa. At dahil sa namumuhay tayo ng gayon, ang mga tao sa paligid natin ay mabilis na napupunta sa impyerno. Hindi dapat ganito. Dapat nating isaalang-alang na ang isang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa buong mundo. At kung ipapangaral natin ang Ebanghelyo sa mga tao, kikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Ang Diyos ay hindi gumagawa
sa mga taong walang interes at walang pakialam sa gawain ng Diyos. Sa mga taong walang pagnanais na magsakripisyo para sa Ebanghelyo. Ang Diyos ay walang ginagawa sa pamamagitan ng gayong mga tao. Hindi siya makakagawa ng anumang bagay sa pamamagitan nila. Nais ng Diyos na magsagawa ng mas dakilang gawain sa pamamagitan natin. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Ngayon, buksan natin sa 2 Korinto chapter 11, verse 23. 2 Korinto chapter 11, verse 23. Verse 23. 2 Korinto chapter 11, verse 23. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na ako'y nawasakan ng barko. 1 araw at 1 gabi nga ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Hindi lamang sa salita sinabi ni Apostol Pablo na hindi niya pinahalagahan ang kanyang buhay alang-alang sa pangangaral ng Ebanghelyo, hindi lang sa salita. Makikita ito sa kanyang buong pamumuhay. Sinabi niya, maraming pagkabilanggo, malimit na mabingit sa kamatayan. 5 beses nakatanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. 3 beses hinampas ng pamalo. Ang paghampas gamit ang pamalo ay napakabigat na parusa. Ako'y pinagbabato. Siya'y tinapon nila sa pag-aakalang siya'y patay na, ngunit siya'y nakaligtas at nagpatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nakaranas siya ng maraming panganib, at sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Gaano karaming pagdurusa ang tiniis ni Apostol Pablo? Sa gitna ng gayong mga kahirapan, ang Ebanghelyo'y naipangaral. Ngunit tayo ay namumuhay na maginhawa. Sasabihin ba natin na ayaw nating magsumika para sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo? Kung tayo ay tutulong sa anumang paraan, kahit na gaano pa kaliit yan, maraming kaluluwa na papunta sa impyerno ang pwedeng maligtas. Hindi tayo dapat maging maramot sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ito ang tanging layunin kung bakit buhay pa tayo sa mundong ito. Ito ang pinakadakilang utos na ipinag-utos ng Panginoon. Sa Marcos chapter 16 verse 15, ang huling sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit ay, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ito ang kanyang huling utos bago siya umalis. Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Kapag ipinangaral ang Ebanghelyo at sumampalataya rito ang mga tao, sila'y maliligtas. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang bawat sumasampalataya. Kapag ipinangaral ang Ebanghelyo, ang isang makasalanang patungo sa impyerno ay naliligtas. Mayroon pa bang mas dakilang gawain kaysa rito? Siyempre may mga kamag-anak pa tayong hindi ligtas, di ba? Natural lang na ipangaral natin ang Ebanghelyo sa mga taong malalapit sa atin. Ngunit sapat na ba na na-evangelize natin ang pamilya natin
At tapos isipin natin na nagawa na natin ang lahat ng ating tungkulin? Natural lamang na ipangaral natin ang Ebanghelyo sa ating pamilya, mga kamag-anak at mga taong malapit sa atin. Ngunit pagdating natin sa langit, wala nang ugnayang pamilya. Ang mga relasyon sa laman ay para lamang sa buhay na ito. Sa katunayan, sa mata ng Diyos, ang kaligtasan ng ating pamilya at ang kaligtasan ng ibang mga tao ay pareho lamang na mahalaga. Kung ang iniisip lamang natin ay ipangaral ang Ebanghelyo sa sarili nating pamilya at wala na tayong anumang pakialam o malasakit sa ibang tao, hindi yon kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ngayon, dapat tayo maging kasangkapan upang maraming kaluluwa ang maligtas. Kaya sa Roma chapter 16 verse 3 to 4, sinabi ni Apostol Pablo, "Batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang leeg para sa aking buhay." Sina Priscilla at Aquila ay mga Hudyong naligtas. Nang si Pablo ay nangaral ng Ebanghelyo sa Korinto, naglingkod silang kasama niya. Magkakasama silang nagtatrabaho sa paggawa ng mga tolda. Si Priscilla ay babae. Si Aquila, kahit sa pangalan pa lang, matapang na ang tunog, kaya panlalaki, hindi ba? At ang Priscilla ay malambot na tunog, pangbabae. Ngunit bakit kaya unang binanggit ang pangalan ni Priscilla? Mahusay si Aquila, ngunit mas namumukod-tangi si Priscilla. Kaya sinabi ni Pablo, sila'y aking mga kamanggagawa. Tungkol kina Priscilla at Aquila, sinabi rin niya, ipinain nila ang kanilang leeg para sa akin. Ngunit inialay ba nila ang kanilang buhay para lamang sa tao na si Pablo? Hindi. Inialay nila ang kanilang buhay alang-alang sa Ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo. Kaya saan man mapunta si Pablo, palagi silang sumasama sa kanya at tumutulong sa pangangaral ng Ebanghelyo. Talagang kahanga-hanga sila. At sa Filipos chapter 4 verse 3, mababasa natin na may mga kapatid na babae sa iglesia sa Filipos. Sinabi ni Pablo, sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Sinabi niya ang mga babae nito, sila'y mga kapatid na babae sa pananampalataya. May mga sisters na nagsumikap kasama ni Pablo sa gawain ng Ebanghelyo. Sinabi pa niya, inyong tulungan ang mga babae nito sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Tinukoy ni Apostol Pablo ang mga babae nito sapagkat sila'y nagpagal na kasama niya sa Ebanghelyo. Aking mga kamanggagawa, may mga kapatid na babaeng aktibong naglingkod at nagsumikap para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi ba't noong nagdalakbay si Jesus kasama ng kanyang mga alagad, may mga babaeng tumutulong sa kanya at sa kanyang mga alagad? Gaya ng mababasa natin sa Lucas chapter 8, at nang si Jesus ay ipako sa krus, may mga sisters na sumunod sa kanya hanggang sa paanan mismo ng krus. Hanggang ngayon, marami pa rin mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae na sama-samang nagsisikap para sa gawain ng Ebanghelyo. At sa Colossus chapter 4 verse 11, matapos banggitin ni Pablo ang ilang tao, sinabi niya, ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Mga taong sama-samang gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Mga taong habang namumuhay sa mundong ito ay sama-samang gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Hindi ba't napakaganda ng ganitong paglalarawan? Hindi na kailangang maghangad na maging kahanga-hanga ayon sa pamantayan ng mundong ito. Ang mas mahalaga na habang nabubuhay tayo sa lupa ay maging mga taong gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Mga taong nabubuhay sa materyal ng mundong ito, ngunit naglilingkod para sa mga espiritual na bagay. Mga taong nabubuhay sa panahon, ngunit gumagawa para sa walang hanggan. Hindi ba't kamangha-mangha? Para sa mga Kristiyano, anumang trabaho o hanap buhay ang mayroon tayo, ito ay isang pamamaraan lamang upang maisakatuparan ang layunin ng ating buhay na ipangaral ang Ebanghelyo. Ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo, ito ang dapat nating gawin. Si Kristo na kapantay ng Diyos ay iniwan ang posisyon ng kaluwalhatian. Siya ay nagbihis ng anyong tao, pumarito sa lupa, at tinapos ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus.
Dahil sa biyayang ating tinanggap, tayo na mga naligtas ay dapat mangaral ng Ebanghelyo. Ang mga hindi paligtas ay nabubuhay sa mundong ito upang maligtas. Hindi nga lang nila alam yon, di ba? Kaya nga, matyagang naghihintay ang Diyos hanggang sa sila ay maligtas. Pagkatapos maligtas, bakit pa ba tayo nabubuhay sa mundo? Nabubuhay ba tayo dahil hindi pa tayo namamatay? O dahil may kasiyahan pa tayong hinahanap sa mundong ito? Hindi. Nabubuhay tayo upang maligtas ang iba pang tao. Ito ang isang hindi may tatangging katotohanan. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin? Sa Ezekiel chapter 3 verse 17, sinabi ng Diyos kay Ezekiel, "Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay at hindi mo siya binigyan ng babala upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Gayunman, kung iyong balaan ng masama at siya hindi tumalikod sa kanyang kasamaan, siya ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iniligtas mo ang iyong buhay." Kung hindi natin ipapangaral ang Ebanghelyo, may pananagutan tayo. Ang hindi pangangaral ng Ebanghelyo ay may kaakibat na pananagutan. Naunawaan ba ninyo? Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 9 verse 16, "Sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo." Tingnan natin sa Kawikaan chapter 24. Verse 11 to 12. Kawikaan, chapter 24, verse 11 to 12. Verse 11 at 12. "Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi naman namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya, ay hindi ba niya gagantihan?" Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito. Iligtas mo ang mga dinadala patungo sa kamatayan. Ang mga hindi paligtas ay mapupunta sa impyerno. Hanggang sa araw na ito, gaano karaming tao ang araw-araw nauhulog sa impyerno? Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Huwag ninyo silang hayaang mapunta sa impyerno. Ito ang ibig sabihin nito. Huwag ninyo silang hayaang mapunta sa impyerno. Kung iyong sinasabi, narito, hindi naman namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang at siyang nagbabantay sa inyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Ang ganitong mga pagdadahilan ay hindi maitatago sa Diyos. Gaya ni Cain, pagkatapos niyang patayin si Abel, sinabi niya, "Hindi ko alam, ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid?" Ngunit sinabi ng Diyos, "Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin." Maaaring wala tayong pinatay na tao na tulad ng ginawa ni Cain. Ngunit kung may kaluluwang patungo sa kapahamakan at pwede sanang maligtas, ngunit hindi natin tinulungan o ibinahagi sa kanya ang Ebanghelyo, mayroon tayong pananagutan sa harapan ng Diyos. Mayroon tayong pananagutan. Ipagpalagay natin may isang taong nalulunod. Kung tinulungan ko lamang siya kahit kaunti, maaari sana siyang mabuhay. Pero dahil abala ako o dahil iniisip ko, pag lumusong ako sa tubig, mababasa ang suot kong damit, at basta na lamang aalis, ano kaya ang sasabihin sa akin ng taong nalunod? Duwag ka. Kung tinulungan mo lang sana ako kahit na kaunti, nabuhay sana ako. Wala kang pinagkaiba sa taong pumatay sa akin. Hindi ba't ganyan ang sasabihin niya? Hindi ba ninyo nalalaman na kapag namatay ang taong hindi ligtas ay mapupunta sa impyerno?
Ang layunin kung bakit nabubuhay pa ang mga Kristiyano sa mundong ito ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ito ang pinakadakilang utos ng Panginoon. Ito ang misyong ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya masasabi ba nating hindi ito mahalaga? Ang pangangaral ba ng Ebanghelyo ay para lamang sa mga pastor at ministro? Lahat ng Kristiyano ay mangangaral. Ang mga pastor at mga ministro ay mga taong nakatalaga sa pangangaral ng Ebanghelyo. May mga taong ganap na nakatalaga sa gawain ng pangangaral. At hindi nila inilalaan ang kanilang sarili sa ibang gawain. Ngunit tayo mga Kristiyano ay may iba't ibang gawain sa mundo. Tayo ay nagtatrabaho, nagnenegosyo at naghahanap buhay upang kumita. Para saan? Para sa Ebanghelyo. Kung hindi man tayo makapunta bilang mga misyonero, maaari naman tayong tumulong sa pagpapadala ng mga misyonero. Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang kailangan upang maipadala at masuportahan ang isang pamilyang misyonero? Kung hindi tayo makakapunta mismo, maaari tayong magkaroon ng puso na magsabi, ako ang magpapadala sa kanila. Gamitin natin ang lubos, ang oras na ibinigay sa atin. At sa darating na retreat, naway maraming kaluluwa ang maligtas upang magbigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos. Sa Jeremias chapter 8 verse 20, ang pag-aani ay nakaraan at ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. Lumipas na ang panahon ng pag-aani at malapit na ang taglamig, ngunit hindi pa rin sila naliligtas. Alam ba ninyo kung gaano karaming mga kaluluwa ang naghihintay na may magligtas sa kanila? Ang mga hinog na butil sa bukid ay kailangang anihin bago lumipas ang panahon ng pag-aani. Ang mga butil ay naghihintay sa mga ani, ngunit walang dumarating. Kaya sinabi ni Jesus, totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. At marami pang ibang manggagawa ang natutulog spiritually. Sinasabi sa Kawikaan chapter 10 verse 5, siyang natutulog sa tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Bago magtapos ang panahon ng anihan, hindi ba dapat nating tipunin kahit isang uhay ng butil? Kahit ang mga bata ay dapat gawin ito. Malapit nang matapos ang huling pag-aani. Hindi natin dapat sayangin ang ating panahon sa pangangarap ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya sa 2 Pedro chapter 3 verse 8 at 9 sinabi, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Sa panahon ito na ang Diyos ay matiyang naghihintay, kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo. Maging para sa summer retreat na ito, kailangan natin magplano ng maaga. Naunawaan ba ninyo? Dapat tayo magplano ng maaga. Ipanalangin ang mga tao, anyayahan sila sa retreat, kausapin sila ng ilang ulit, ipakita sa kanila ang kabaitan at kikilos ang Diyos sa kanilang mga puso. Hindi natin dapat sayangin ang ating panahon. Mayroon tayong pananagutan. Tayong mga unang naligtas ay may mabigat na responsibilidad na ipangaral ang Ebanghelyo sa mga hindi paligtas. Upang marinig din nila ang Ebanghelyo at sila rin ay maligtas. Kaya naman, para sa darating na retreat, hinihiling ko na magplano tayo ng maaga, manalangin at maghanda upang maraming kaluluwa ang maligtas at maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos. Hinihiling ko rin ang inyong pakikiisa para sa layuning ito. Ano man ang ating gagawin, kailangan natin itong pagplanuhan at paghandaan ng maaga. Sa ganoong paraan, doon lang tayo makakaasa ng mabuting resulta. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, upang iligtas kami na malayo sa inyo at namumuhay sa kasalanan, tinanggap ng Panginoong Yesus ang sumpa at hatol na nararapat sana sa amin. Tunay kaming nagpapasalamat na sa pamamagitan ng mahalagang dugo na ibinuhos ng Panginoon sa krus, pinatawad ninyo ang aming mga kasalanan magpakailanman, at iniligtas ninyo kami ng hindi dahil sa anumang gawa namin. Ang aming katawan at kaluluwa ay binili ng dugo ng Panginoon, kaya't kami ay pag-aari ninyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, upang sa nalalabi naming buhay ay maipahayag namin sa mga kawawang kaluluwa sa mundong ito ang dakila at kamanghamanghang biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin. At sa pamamagitan nito ay maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos.
Gayun din, habang papalapit ang summer retreat, palakasin po ninyo ang puso ng aming mga kapatid at gamitin po ninyo sila ng mahalaga ayon sa inyong kalooban. Naway maraming kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng retreat na ito at magdulot ng malaking kagalakan sa Diyos Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.